Sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin po nating mapuspos tayo ng banal na espiritu. Pinag-uusapan po natin dito ay patungkol sa magandang buhay. So bakit inihalimbawa ni Apostol Pablo at inihalin tulad niya ang pagkapuspos ng Espiritu Santo sa espiritu ng alak? At kasi nga merong epekto po ito mga kapatid. Lalo na kapag ikaw ay mahina ang loob at hindi makapagtapat sa iyong nililigawan, yung iba ang ginagawa, umiinom. Ang palakas ng loob, sabi nga ng iba. Pag tayo puspos ng espiritu, mga kapatid, tayo rin ay tumatapang. Pero hindi dahil tayo lasing. Siguro kaya doon inihalin tulad ni Apostol Pablo yung pagkapuspos ng banal na espiritu kasi merong epekto eh. Kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo, talagang tumatapang tayo. Napansin niyo po ba yung mga alagad sa panahon ng Aklat ng Mga Gawa? Noong time na naranasan nila yung bautismo sa Espiritu Santo, lumantad sila at nangaral ng salita ng Diyos kahit ipinagbabawal na mangaral. Pero dahil nga ipuspos ng Espiritu, nangaral sila ng buong katapangan at kahusayan. Ganito rin mga kapatid, yung ginagawa ng alak sa buhay ng tao, kapag ikaw ay lasing, tumatapang. Yung isang duwag, tumatapang. Pero ang pagkatapang naman, hindi naman dahil sa udyok ng banal na espiritu, kundi sa udyok ng laman. So dito makikita natin, merong udyok ng laman at merong udyok ng espiritu. Yung alak mga kapatid, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ang mga manginginom may may mga Bible verses din yan eh. So para i-justify nila yung kanilang ginagawa ay biblical din at tama din. Akala nila tama yung kanilang ginagawa, maya-maya may tama na talaga sila. Sabi ng mga manginginom, si Jesus nga gumawa ng alak eh. So ako man mga kapatid, kapag alam ko yung alak gumawa ay ang Panginoong Jesus, abay titikman ko rin yun. Panginoong Jesus ang gumawa eh. Pero yung alak noon sa panahon ngayon mga kapatid ay magkaiba po. Pagkat yung alak na ginagamit po sa Israel ay purong katas ng ubas. Ngayon meron ng mga alcohol eh, mataas na content na ng alcohol ang ginagamit ngayon. Unang Timoteo chapter 5 verse 23, huwag puro tubig lang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot na madala sa pagsakit ng iyong sikmura. So ito ay ginagamit bilang medisina pag inom ng alak, pero kaunti lang ang sabi po ng Biblia. Ang problema ngayon mga kapatid, hindi naman sinisikmura, iniinom pa rin. Hindi ginagawang gamot, kundi ginagawang bisyo. Ayun ang nagiging problema. Tingnan po ba?